Masaya sa langit. Amen. Alam niyo ko, habang tayo nagdiriwang, nagpupuri sa Panginoon, may ginagawa ang Diyos sa langit. Amen. Hindi pa kaya ng Diyos na nasa ng bilding nito, hindi ka pinagpala. Sabi ko, hindi pa kaya ng Diyos, hindi ka pinagpala. Hindi pa kaya ng Diyos na hindi ka pinagpala kayong believing. Hallelujah! Hallelujah! Dwell 1,000 years. Sabi ng Bible, better is one day in the house of the Lord than dwell, sabi nga, in the house of the wicked. Mapuno po kayo sa tayo mga minamahal. Hallelujah, praise God, praise God. Oh, excited ako sa gagawin ng Lord William. Oh, ngayong hapon, man. Excited po ako. Sige po, praise God. Hallelujah. Inigan po ako, hallelujah. At least nakaranas kayo ng pawis. Sa talang buhay ko, ako lang pauwi ng Pilipinas, ako lang pinagpawisan sa Italia. Never ako pinapawisan pa. Okay, pag-usapan mo natin sandali ang ating binasang Ebanghelyo bago po tayo pumasok sa tinatawag po nating pagsapa. Mga kaibigan, mga magulang, ako po ay naparito. Ito po sa aking huling araw po rito sa Italy. Katulad po na sinabi ko, katulad po na ating tema, we have come to worship Him. Tayo na parito upang sumamba sa Diyos. Alam niyo po, kung mayroong isang bagay na kahinaan ng Panginoon, ay wala pong iba kundi ang pagsamba. Sabi nga po sa pinag-usapan kayo ng umaga, kay Brother Lo, sabi niya sa kanyang binasang teksto, ang Diyos ay naghahanap ng tunay na sasamba. At ano po ang katangian ng palambahan sa Panginoon ay wala pong iba kundi sa Espiritu at katotohanan. At ang ating pong binasa na mabuting balita ay ating pong hinango sa aklat ng mga awit. Sabi po niya ay ganito. Sabi niya nga po, one day spent in your temple in the house of the Lord is better than 1,000 elsewhere. I would rather stand or I would rather be a doorkeeper in the house of my God than live in the home of the wicked. Ito po ay statement ng isang man of God sa Israel. Ang pangalan po ay si Asaph. At ang sabi niya sa kanyang napakatibay na statement, sabi niya, mas gugustuhin ko pang manatili sa iyong templo kaysa 1,000 araw sa iba ng iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay pinto sa iyong templo kaysa ako mapasama o mapasama sa masamang tao. Sino po si Asaph sa Bible? Si Asaph po, mga kaibigan, siya po ay, kumbaga sa panahon natin ngayon, siya po ay isang taong nabibilang sa mataas na angkan. Isa po siya sa mga high priest ni David, iginagalang ng buong Israel, merong mataas na katungkulan, ngunit ang sabi niya sa kanyang statement, sa kanyang sinasabi lagi, mas nanaisin ko pa ang manatili sa iyong templo o mas gugustuhin ko pa rin maging bantay pintuan ng iyong templo kaysa manatili sa magandang mga tahanan ng mga tao na may nakatira yung masasama. Bakit ito? Napakatibay po ng kanyang statement. Bakit? Kasi po, para po kay Asaph, alam ni Asaph na every time na siya pumapasok sa templo ng Diyos, merong magandang bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Amen? At kapag ang Biblia po ay nagsasalita, kapag ang Bible po ay tumatalakay na tinatawag po na temple of God, we are referring to the dwelling place of God. At kapag binabanggit po natin ang dwelling place ng Panginoon, we are speaking about the presence of God. Hello? Mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos po ay Diyos ng tipan. Ang sabi nga ng Bible, if I am your God and you will be my people. Kung tayo po ang bahay ng Diyos, mayroong hinahanap sa atin ng Diyos at ang hinahanap ng Diyos sa atin ay ang tunay na pagsamba. At ang pwede lamang sumamba sa tunay na Diyos, una sa lahat,
ang naghahanap at ang nagmamahal sa Diyos. At I believe na mga kaibigan, mga kapatid, sa oras na ito, hindi po kayo mabibigo sa inyong ginawang paghakbang. Buhat po sa malayong lugar ng Italia, kung saan kayo nanggaling mula sa Venecia, sa Torino, kung saan pa man, na parito tayo for a purpose upang sambahin ang Diyos. At kapag every time na sinasamba natin ang Diyos, mga kaibigan, mayroong ginagawa ang Diyos. Una, ano ang ginagawa ng Diyos? Kapag ikaw po'y sumamba sa Panginoon, are you listening? Open your spirit, na magpapakilala ang Diyos sa iyo. Magpapakilala ang Diyos sa iyo. Mahalaga po na makilala natin ang Diyos. Kasi po, mga kaibigan, remember, God is a person. And because He is a person, napaka-interesado po ng Diyos na makipagtagpo sa personang katulad mo. Are you with me? Kaya nga po, ang Diyos ay naghahanap. Naghahanap siya sa bayan ng Italia, nasasamba sa Kanya. At every time you worship God, you know what happened? Ito lamang ang tanging lugar na hindi ka pwedeng masundan ni Satanas. It is only the dwelling place of God, the presence of God, where the devil cannot follow you. Amen. Amen. Pwede ka masundan mula sa Venecia punta ka rito. Pwede ka masundan ng demonyo. But I'm telling you, kapag ikaw ay sumamba sa Diyos, kapag ikaw ay nakapasok sa dwelling place ng Diyos, malayo pa lang, nanginginig na ang demonyo, at sasabihin ng demonyo, hindi ako pwede makalapit sa iyo kasi pag-aari ka ng Diyos.